Efeso 4:11, at pinagkalooban niya ang mga ibay na maging mga apostol, at ang mga ibay propeta, at ang mga ibay ebanghelista, at ang mga ibay pastor at mga guro. Sa makatuwid, hindi pwedeng walang pastor. At alam niyo ba mga kaibigan, pagka ang inyong simbahan ay walang kinikilalang pastor, huwag po kayong magagalit, ay hindi po makakapasok sa kaharian ng langit. Mapagpalang panahon at oras mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Sa taong ito, year 2025, ay atin pong bibigyan ng pansin ang mga katanungan sa mga nakapanood ng ating pangangaral sa himpapawid ng social media, maging sa FB at YouTube. Matagal din tayong nanahimik muna at sa mga taon na ito ay sasagutin natin ang kanilang mga katanungan ayon sa ating makakaya sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Atin pong sasagutin at bibigyan ng pansin ang tanong ni Magbabakal na ang sabi niya, Brad Joel, nasusulat sa Mateo 23:8 na huwag magpapatawag na rabbi/pastor sapagkat tayo'y magkakapatid. Bakit nagpapatawag kang pastor? Salamat sa tanong, kaibigang Magbabakal. Kaya po, basahin po natin ang sitas na kanyang ibinigay sa aklat ng Mateo 23:8. Pakinggan po natin kung ano ang nakasulat. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. Datapwat, kayo'y huwag patawag na rabay, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ayon sa ating binasa, ang maliwanag na nakasulat na ating makikita sa talata ay ang huwag patawag na rabay, at wala pong nakasulat doon na huwag patawag na pastor, gaya ng idinugtong o idinagdag na salita ni Magbabakal, ang /pastor, na maaari ang pagkaunawa ni Magbabakal na ang rabay at pastor ay iisa ang pagkahulugan. Mali po, magkaiba ang kahulugan sa rabay at pastor. Pakinggan po ninyo ang kahulugan ng rabay at pastor. Rabay, a Jewish scholar or teacher, especially one who studies or teaches Jewish law, a person appointed as a Jewish religious leader. In the Bible, a pastor is a Christian who is called to serve others in their spiritual and physical need. The word pastor comes from a Latin word that means shepherd. Pastors are leaders within a church. Sa makatuwid, rabbi means a teacher, guro sa mga batas ng Hudyo, teacher of the Jewish law, while the meaning of pastor is a leader of a Christian church. Magkaiba po ang kahulugan ng rabay at pastor. Hindi po masama at bawal ang patawag na pastor. Ang bawal lang na patawag ay ang rabay o guro. Ang masama po at delikado ay ang pagdagdag ng mga salita kung ano ang nakasulat. Tulad ng kanyang tanong, idinagdag ang /pastor. Ito po ay masama at delikado. Deuteronomy 12:32, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Revelation 22:18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito.
Kaya po, anumang nakasulat sa Mateo 23:8 ay huwag na pong dagdagan ng maling pakahulugan. Tama po ang huling talata na sinasabi, kayong lahat ay magkakapatid, na kung bakit ang patawag sa akin ay Pastor Bro Joel A. Valledo. May nakalagay na bro as kapatid dahil tayong lahat ay magkakapatid. Ngayon, gusto ko lang ipaunawa sa ating mga kababayan, kaibigan at kapatid sa Panginoon na may mga sekta o relihiyon na ang tawag ng kanilang mga ngaral ay bro o brother lang ang nakalagay o ang patawag sa kanila. Kung brother lang o kapatid lang ang patawag ng iyong mga ngaral, bakit siya nangangaral at nagtuturo? Alam niyo po ba kung ano ang kahulugan ng kapatid o brother sa Biblia? Hindi po siya mangangaral, bagkus siya'y tagapakinig lamang. Pakinggan po ninyo ang kahulugan ng brother o kapatid sa Biblia. Luke 8:20, at may nagsabi sa kaniya, nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. 8:21, datapat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Amen. Malinaw po ang kahulugan ng brother o kapatid na nasa Biblia ay isang tagapakinig ng salita ng Diyos, na kung bakit ang title na pagkatawag sa akin ay may kasamang pastor at bro na inyong makikita sa screen. Pastor Bro Joel A. Valledo. Pag pastor, nangangaral. Pag bro, tagapakinig ng salita. Ibig sabihin, marunong akong makinig at mangaral. Kaya kung bro lang o brother ang title ng pagkakakilanlan ng inyong tagapangaral, ay wala siyang karapatang mangaral. Bagkus siya'y tagapakinig lamang, batay sa pahayag mismo ni Kristo sa Lucas 8:21. At kung walang pastor, brother na lahat ang tawagan, dahil ang pagkaunawa ng ating kaibigan na si Magbabakal, lahat brother lang ang turingan. Bawal daw magpatawag ng pastor. At kung walang pastor, bakit pa binanggit ni Apostol Pablo ang salitang pastor sa mga Kristiyano sa Efeso? Efeso 4:11, at pinagkalooban niya ang mga ibay na maging mga apostol, at ang mga ibay propeta, at ang mga ibay ebanghelista, at ang mga ibay pastor at mga guro. Sa makatuwid, hindi pwedeng walang pastor. At alam niyo ba mga kaibigan, pagka ang inyong simbahan ay walang kinikilalang pastor, huwag po kayong magagalit, ano po, ay hindi po makakapasok sa kaharian ng langit. Alam niyo ba kung bakit? Batid po ninyo ang sinasabi ng kasulatan sa 7:21 ng Mateo na ang tanging makakapasok sa kaharian ng langit ay ang sumusunod at gumaganap sa kalooban ng Diyos. At alam niyo ba ang pagkakaroon ng pastor ng isang simbahan? Ang siyang nakakatupad sa isa sa mga kalooban ng Diyos. Pakinggan po ninyo. Jeremiah 3:15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ano po ang inyong napakinggan? Ang pagkakaroon ng mga pastor ang siyang kalooban pala ng Diyos, na pagka sinasabi aking kalooban ang pagbibigay ng pastor. Sa makatuwid, ang mga nakakatupad sa kalooban ng Ama ang siya lamang makakapasok sa kaharian ng langit. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. Ang tao, tuhan reliyon, nga aron pagkahugasan niya mga tiil. Siya ang Ginoo. Naray
ako labot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaamit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tropa, nakikilala ko sila. Amen.